Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. naman ay nais managot ang mga magtatangka na magsagawa ng budget insertion sa 2026 budget. Ito namang live streaming ng Budget by Cam, hakbang para ibalik ang tiwala ng publiko sa pamahalaan, ayon yan sa House Young Guns. Ang mga balitang yan itinutukan ni Bombo Annalise Subirano. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na managot ang mga magtatangka na magsagawa ng insertion sa 2026 national budget. Ito ang dahilan kung bakit nais ni Pangulong Marcos i-livestream ang bicameral conference para sa 2026 national budget. Sinabi ng Pangulo, nakausap na niya sina House Speaker Boje D. at Senate President Tito Soto hinggil sa pag-livestream sa BICAM. Sinabi pa ng Presidente, kung naka-livestream ang BICAM, malalaman kung sino ang nais mag-insert ng budget at dahil dito mabibilis ang matutukoy kung sino ang dapat managot sa mga kahina-hinalang insertion. Dagdag pa ng Pangulo, may karapatan ang taong bayan na malaman kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. I have the agreement of the Senate President and the Speaker na ganun ang gagawin natin. We will live stream the entire process so that if there are questionable, shall we say, insertions or additions or all that, it will also be clear who moved, who made those changes or who proposed those changes, so that people will know. So that is what we have instituted, some new procedures. But you know, the BICAM is actually a public hearing. Pero hindi ganun ang nasusunod. So because may small committee. So now it will be all out in the open. Samantala, pinuri naman ng House Young Guns si Pangulong Marcos sa pagsuporta sa live streaming ng Bicameral Conference Committee deliberation para sa panukalang 6.793 trillion national budget sa 2026. Isa itong hakbang na layong maibalik ang tiwala ng publiko sa mga institusyon ng pamahalaan. Una na itong inendorso ni dating Speaker Ferdinand Romualdez ng Leyte. Ayon kina Deputy Speaker Paulo Ortega ng La Union at J. Conghun ng Zambales na at Zia Alonto Anjong ng Lanao del Sur, ito ay makasaysayang reforma na nagpapalakas ng transparency at accountability. Binigyang diin ni Ortega na ang direktiba ng Pangulo ay isang game changer sa pagpapanumbalik ng tiwala ng mamamayan. Ayon naman kay Representative Romualdez, ang live streaming ay tugma sa advokasya ng Kamara para sa bukas na pamahalaan. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.